At dahil naging mainit nga ang issue mga tol nung pang water cannon, yung pag water cannon ng China sa ating mga kasundaluhan sa PCG doon sa kanilang resupply mission. Eto na, yung US warship daw magiging escort ng PCG sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Hindi lang isang beses, no? Sa mga resupply mission, no, magiging escort na ang US warship. Baka lalo magwala China niyan. No? Baka lalo magwala China niyan, di ba? Bad trip sila sa US eh. Well, yan ang ating panonoorin. Bibigyan ng reaction video mga tol mula rito kay Maharlika TV. Yan, huwag mo kakalimutan syempre mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng usapan, commentary, reaction, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Mga barkong pandigma ng Amerika gagawing escort ng Philippine Coast Guard para sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Matapos ang ginawang pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga resupply boat ng Philippine Coast Guard, hindi pa rin naman ito naging hadlang sa PCG na ipagpapatuloy ang mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa mga susunod na resupply mission, nasa listahan na umano ng ating Philippine Coast Guard ng mga warship ng Amerika ang mag-i-escort sa mga resupply boat na tutungo sa Ayungin Shoal. Base sa Undersecretary ng Department of National Defense na si Ireneo Espino, bukas ang DND sa posibilidad na ang US warship ang gagawing escort ng ating mga barkong maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ngunit sa ngayon, hawak pa daw nila ang sitwasyon. Ako, magrereklamo rito yung mga pro-China, no? Magrereklamo rito yung mga kababayan natin. Mga kababayan natin na pro-China. Kasi ang gusto nila, water cannon na lang yung mga PCG. Pasalamat pa daw tayo at water cannon lang ang ginamit sa atin. Grabe, no? Malakas ang paniniwala ng ating Department of Defense na mayroong Chinese informant na siyang nagbibigay ng mga impormasyon sa mga sundalong Chino na nasa West Philippine Sea, kaya't nalalaman ng mga ito kung kailan maghahatid ng supply ang PCG sa Ayungin Shoal. Isa pa sa malaking problema ng PCG ay ang patuloy na pagdami ng mga barko ng China. Nasa tinatayang 80 hanggang sa 200 militia vessel ang karaniwang nakakalat sa mga pinag-aagawang teritoryo. Hindi pa kabilang ang mga barko ng kanilang Navy at Coast Guard. Samantala, isang barko lang ng Navy at isang barko ng Coast Guard ng Pilipinas ang kadalasang nagiging escort ng ating mga supply boat. Ayon sa DND, hirap na hirap talaga ang ating mga barko dahil sa dami ng bilang ng mga barko ng China na nagtutulong-tulong upang maitaboy ang ating mga barko palayo sa Ayungin Shoal. Ang lalaki pa. Ngayon mga kapatid, ang hakbang na ito ng Pilipinas na gagawing escort ang mga barkong pandigma ng Amerika papunta sa Ayungin Shoal ay maring isa ring magandang paraan dahil kahit papaano makikita ng mga Chinese na mayroon tayong kasamang higante na paniguradong mapapalaban sila kung magkataon. Ganyan pa man, ang ganito. Iwas din sila dyan eh. Yan, iwas din sila dyan. Alam nila yung consequence mga tol kapag hinarang nila yan. No? Radio challenge nila, magsaawa sila kaka-radio challenge nila. Isisiksik lang din natin sa utak nila na ayon sa international law, ayon sa UNCLOS, itong Ayungin Shoal ay nakapaloob sa 80 nautical miles mga kapatid. Nasasakop yan ng West Philippine Sea at wala ng jurisdiction dyan o wala ng karapatan dyan ang bansang China. Itong eksena ay malaki rin ang posibilidad na mas titindi ang tensyon sa South China Sea region dahil sa pagpasok ng mga barko ng US, partikular na sa Ayungin Shoal na mariing kiniklaim ng China na kabilang sa kanilang teritoryo. Hindi pinapayagan ng China na mayroong ibang barko na maglalayag sa kanilang mga iligal na inaangking isla gaya ng sa nangyari noong April 10. Isang missile destroyer ng US Navy 7 Fleet ang napadaan sa Panganiban Reef para sa kanilang tinatawag na Freedom of Navigation Operation. Sa Panganiban Reef o Mischief Reef, dito iligal na itinayo ng Chinese military ang kanilang outpost na kung saan ang pagdaan ng barko ng US ay pilit nilang itinataboy. Subalit hindi naman sila pinansin ng US Navy at nagtuloy-tuloy lang ito sa paglalayag. Agad nagbigay ng pahayag ang China's People's Liberation Army. Iligal daw na pumasok ang barkong pandigma ng Amerika sa kanilang tubig ng walang pahintulot.
Ang Panganiban Reef ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ngunit ang mga Chino na po ang may kontrol sa lugar na ito. Kaya gano'n na lang ang kanilang panggagalaiti sa barko ng US na dumaan malapit dito. Kailangan nating mabawi yan, no? Kailangan nating mabawi yan. Sa ngayon talaga, tama rin naman yung sinasabi ng AFP, magtimpi muna. Ang ginawang mga warning at pilit na pagtaboy ng Chinese military sa barko ng Amerika sa Panganiban Reef ay hindi malayong mangyari sa Ayungin Shoal kung gagawin ng mga warship ng US na mag-escort sa mga resupply mission ng PCG sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Yeah. Ayon sa China, ang Ayungin Shoal na tinatawag nilang Rinay Reef ay bahagi ng Nansha Islands. Isa umano ito sa mga teritoryong ibinalik sa kanila ng Japan pagkatapos ng World War II. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Nansha na sinasabi ng China, ito po yung tinatawag nating Spratly, na kung saan ang lahat ng mga isla na narito ay inaangkina ng mga Chino. Bagaman posibleng magdulot ng matinding alalahanin ang gagawing pag-escort ng mga US warship sa ating mga barkong maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal, ngunit ito rin ang isa sa magandang paraan upang kahit papaano'y mag-alangan naman ang mga Chinese Coast Guard na muling gagawin ang kanilang mga nakaugaliang gawin sa ating mga barko. Subukan nila yung water cannon yan. Gaya ng pangaharang, pagtatangkang mambundol, paggamit ng laser at pagbomba ng tubig. Mhm. Totoo po yung sinasabi ng Department of Defense na maliban sa iilan lamang ang bilang ng ating mga barko na nasa West Philippine Sea, di hamak rin po na mas malalaki ang barko ng Chinese Coast Guard at Navy. Yeah. Maging ang mga Chinese Maritime Militia ay mas malalaki ang kanilang barko at mayroon pang mas matitibay na bow na sadyang ginawa para pambundol ng mga kalabang barko. Bilang pagkukumpara lang sa pinakamalaking barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa ay mayroong haba na umaabot ng 96.6 meters, samantala ang ordinaryong barko naman ng China Coast Guard na nasa West Philippine Sea ay mayroong 103 meters na haba. Higit na mas mahaba ito sa BRP Teresa Magbanwa ng mahigit 6 na metro. Ang kanila namang pinakamalaking barko ng Coast Guard na binansagang The Monster ay umaabot ng 165 meters ang haba, halos doble ang laki kaysa sa BRP Teresa Magbanwa. Sa patuloy na panggigipit ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea, walang duda na malaki talaga ang may tutulong kung ang mga barkong pandigma ng US ang magiging escort ng ating mga supply boat na tutungo sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, bagamat isa ito sa mga plano ng ating Department of Defense, ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr., dagdag pondo ang kanilang kailangan para mapalakas ang pagbabantay ng mga sundalo sa West Philippine Sea. Sa pagbisita ng General sa Western Command sa Palawan, sinabi nito na panahon na para bumili ang bansa ng mga bagong gamit pangdigma. Yeah. Kabilang dito ang mga malalaking barko at submarine upang masabayan ang puwersa ng China na pilit na umaangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas. So kailangan talaga natin na palakasin pa yung ating yung presence, no, yung presence natin sa West Philippine Sea, and this would entail more funds. Kaya Agree, no? Napakarami na talagang problema ng Pinas, pero kailangan nating budgetan talaga to. Kailangan pondohan talaga to ng gobyerno, mga tol. Kasi kailangan talaga di ba? Kahit napakaraming problema, sumabay pa yung mga nanggugulo sa ekonomiya ng Pilipinas. Kung napapansin niyo, di ba, sobrang taas ng presyo ng bigas ngayon, mga kapatid. Kaya talaga nasisisi ang ating presidente. Tapos etong kamakailan lang napag-alaman na meron palang nag-hoard ng bigas, mga tol. Kaya ngayon tumataas ang presyo ng bigas. Kasi meron talagang mga taong ganid no, walang pakisama. Naghihirap na nga ang bansa, ang iniisip lang nila ay sarili nilang bulsa at yung ikakasira ng gobyernong ayaw nila, mga tol. No, tas eto dumadagdag pa sa isipin yung China. Ay nako. at talagang humihingi rin kami sa Kongreso natin na madagdagan pa yung pondo natin dito sa West Philippines. Gayun din ang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, dagdag pondo rin sa depensa ang kanyang hinihingi upang kahit papaano daw ay makabili man lang tayo ng barko na mayroon ding kakayahang bumuga ng malalakas na tubig para labanan ang mga barko ng China. You argue to me that hindi po pwede yan, sir, dahil ganito ganun. Sabihin ko sa'yo, hindi naman yan totally tanggalin. Bawasan mo lang ng kunti. Idagdag mo sa defense para makabili tayo ng barko na may malaking powerful na yung pump, malang water pump na pag binuhusan natin ng tubig ng China, ng Chinese ship, maka-respond tayo, tubig sa tubig. Pulo-pulo ang istruktura ng ating bansa, malaking bahagi ng katubigan ang pumapalibot dito. Kaya nararapat lang na magkaroon sana tayo ng maraming barko upang maprotektahan ng lubusan ng ating mga teritoryo. Tama. Ayon kay Maritime Security Expert Jay Batong Bakal, dahil sa napapalibutan ng karagatan ng Pilipinas, kinakailangan marami tayong asset at dapat mayroon talaga tayong sariling paggawaan ng barko. Nagagawa daw ito ng Indonesia kaya dapat kayanin din sana ng Pilipinas. Tama. Archipelago tayo, marami tayong katubigan
katubigan, marami talaga tayong pangangailangan ng assets. So logical lang, tama lang na lahat ng posibleng pagkukuhunan nun, dapat gamitin natin. At isang malaking untapped na resource, yung sarili nating capabilities, yung sarili nating industries. Kung kaya ng Indonesia, dapat kayanin din natin. Sa ngayon mga kapatid, nasa plano pa lang po ang sinasabing pag-i-escort ng mga barkong pandigma ng Amerika sa ating mga barko na tutungo sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, sa kabila ng mga hindi magandang nangyari na naranasan ng ating Philippine Coast Guard mula sa mga barko ng China, tuloy-tuloy pa rin at wala silang balak tumigil sa kanilang resupply mission para sa mga tropa na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, sapagkat kahit ano pa ang sabihin ng mga Chino, ang Ayungin Shoal ay sakop at bahagi ng soberanya ng Pilipinas. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at Okay. Tama yung sinabi kanina, no? Ang Pilipinas, kalat-kalat na puluyan at napapalibutan talaga tayo ng katubigan. Pero, bakit onti lang ang barko natin? Dapat noon pa talaga sobrang dami nating barko, di ba? Napabayaan kasi mga tol eh. Pero wala na tayong magagawa doon, napabayaan eh. Hindi na natin pwedeng ibalik ang nakaraan. So ngayon, dapat mamulat na ang gobyerno, mamulat ang mga Pilipino na kailangan talaga natin to, di ba? Sabi nga ni Senator Bato, hindi naman tatanggalin yung budget niyan. Ibabawasan lang, idagdag natin sa defense. Tama rin naman mga tol, no? Kasi kailangan talaga natin eh. Bakit naman yung mga maliliit na bansa kaysa sa atin nagagawa yan? Bakit tayo hindi? Kasi nga, napakaraming mga tao rito sa Pilipinas na imbis na kapakanan ng Pilipinas ang iniisip nila, kapakanan nila mismo. Diba? Tulad nga nitong nakaraan, since nangako nga si PBBM na ibababa ang presyo ng bigas, nakita nyo, tumaas ang presyo ng bigas tapos yun na yung pagkakataon ng mga anti-government na mag-post ng kung ano-ano. Budol kayo ni BBM, ganyan. Without knowing na meron pala talaga mga nag-hoard. Ano bang ang epekto nun kapag nag-hoard sila ng bigas, 'di ba? Syempre, law of supply and demand 'yan eh. Kapag konti ang supply, maraming demand, talagang tataas ang presyo. Nag-hoard nga sila, tinago nila yung 3 months worth of rice. Biruin mo 3 months worth of rice na dapat nasa merkado 'yan umiikot. O hindi umiikot na ibebenta para sana mababa yung presyo ng bigas. Itinago nitong mga hayop na to. Itinago nila. O yun, tumaas ang presyo ng bigas. Tapos yung mga anti-government naman dyan, sinisisi nila ang gobyerno. No? So, ganito yung nangyayari kasi rito sa Pinas eh. Wala tayong pagkakaisa eh. Nagkakaroon kasi ng siraan eh, di ba? Di ba nagkakaroon ng siraan? Kaya eto ngayon, yung budget para sa ating sandatahan, imbis na ibinibigay dati pa sa ating mga kasundaluhan, mas iniisip nila yung sarili nilang bulsa. O ngayon, ganyan nangyayari. Ang bilis nating nabubulas, ang bilis nating nahaharas ng ibang mas malalaking bansa. Binabaliwala nila tayo, no? Yung ibang mga bansang maliliit, di nila mabaliwala kasi pumapalag. Katulad na lamang sa Indonesia, pagpasok dyan ng barkong hindi taga dyan, isang warning lang, pag hindi umalis, lubog. Lubog ang barko. Dito sa atin, wala. Diba? Tinatayuan pa ng island, bastusan harap-harapan. Tapos ang dami pa mga Pilipinong, pasalamat nga tayo eh. Water cannon lang ang ginamit sa atin eh. No, ang sarap nila sipain papunta ng China eh. No? Wala nang masasabi nyo rito mga kapatid. Comment kayo sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.